Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, papakita ko sa inyo yung comment doon sa dati kong video na pinagkumpara ko yung Sagbit K2 at saka Sagbit K3 na rigid fork. Yan, rigid fork. So pakita ko sa screen. No? Yan, so ang tanong niya, paano daw malalaman o masusukat yung crown length ng rigid fork? Yan. Isasagot din natin yan sa video ito, pero ang pinaka-main topic natin for today is kung paano pumili ng mga rigid forks na pang rigid MTB na nakapang criterium setup or naka time trial setup na katulad sa akin. Yan. So, alam naman natin, lalo sa mga naka-crit setup, ang gustong-gusto natin yung malilit na clearance. Yan. Kahit ako, gusto ko rin yung maliit na clearance. Kasi para sa akin, yung maliit na clearance, mas ano kasi yun mas aerodynamic efficient at saka mas aesthetically pleasing, mas poging tignan. Kaysa doon sa mga malalaki yung clearance, no. Pero sa mga gusto ng malalaking clearance, okay lang naman yun, wala nang problema. Yan. So para lang naman yun sa amin na gusto yung maliliit na clearance. Yan kasi mas napupugi kasi na kami. Yan. Ganung klase no ng clearance na maliliit lang. Yan. So kasi bigyan ko lang basic info no. Marami kasing klaseng rigid forks. So ang alam kong klase ng mga rigid forks, siyempre 26, 27.5, 29 at saka universal size. Yun yung mga common na binebenta ngayon. Bali, each dun sa 26, 27.5 at saka 29, meron yang suspension corrected at saka non-suspension corrected. Yan. Alam ko meron na akong video niyan kung anong ibig sabihin ng suspension corrected. Yan. So, ulitin ko lang ng konti, no? Kasi yung suspension corrected, yan yung mga elongated, mga mahahabang rigid forks kaysa doon sa standard yun nga, standard na rigid forks, no? Yan. Mahaba nga yun kasi nga hinahabol kasi yung haba ng suspension fork. So, ang sabi doon sa nabasa ko, para daw ma-preserve yung geometry. Yan, yung geometry ng mga MTB na XC hardtail. Yan. Pero kung ako tanongin ninyo, meron kasing mga XC hardtail mountain bike frames na okay naman lagyan ng mga rigid forks na maikli. Yan, especially yung mga old school. Ang malamang, ang mga nangangailangan ng mga suspension corrected na mga rigid forks, yan yung mga makabagong design ng mga XC hardtail mountain bike frames. Yan yung mga mabababa masyado yung BB drop kasi nagre-required kasi yan na mas mahabang travel ng suspension fork. So, yun yung tingin ko, no. Yeah, pero yun nga, meron din mga XC hardtail mountain bike frames na pwedeng-pwede naman yung mga maikling rigid fork na standard katulad ng sa akin. Yan. Kasi walang pedal strike yung sa akin. Yun. Then, yun pala, yung video ko nung 2022 regarding dun sa information sa suspension corrected at saka non-suspension corrected at saka yung mga brand na dati pa kasi updated mga lumang version yun wala pa kasi yung bagong version. Sa mga interesado makapanood nun, lagi ko na lang yung link sa description box below yung opinion ko na kompleto regarding dun sa suspension corrected ng mga rigid forks. Yan. So sana yun, sabi ko na yung mga iba't ibang klaseng rigid forks, no. Then, kasi hindi naman lahat ng mga brands ng mga rigid forks, iisa lang ang sukat. Yan. So, sa mga bibili ng mga, syempre, yung sa mga naka-criterium setup, o kaya yung sa akin, ang mga pipiliin natin, syempre, mga non-suspension corrected, mga maikling rigid fork. Pero meron din kasing frame na no choice na ang dapat i-partner talaga yung mga suspension corrected. Yun nga, yung mga makabagong frames ngayon na mabababa pivot drop. Yan. Bali, kasi nga, yun nga, iba-iba kasi yung mga sukat niyan. Hindi iisa. Kasi marami na kasi akong na-bike check na mga rigid MTBs na bawat brand ay magkakaiba ang crown length at saka yung blade length. Ayun, doon papasok yung tanong ni Idol, no. So, ano ba yung crown length?
Yan, ipapakita ko sa inyo. Ang crown length kasi, ang sukat niyan mula dito sa portion na to, yan, hanggang dito. Yan, sa center point. Yan, sa center point dito na yung sa may skewer, no. Yan. So, diyan magde-determine kung magiging prone pa sa better strike yung rigid MTB nyo. Kasi pag sobrang ikli niyan, prone talaga kayo sa feather strike. Kung mahaba naman medyo, ayun, medyo malilesen yung risk na magkakaroon kayo ng pedal strike. Then yung blade length naman, no, yung tinatawag kong blade length. Yung blade length kasi mula dito, yan, mula dito sa portion na to, hanggang dito rin sa tip, dito rin sa gitna pala, sa center point na nilalagay ng skewer, yan, no, sa gitna. Yan. So, dyan naman magdedetermine kung ano yung magiging clearance ng gulong na ilalagay nyo dyan. Yan. Yan yung sa blade length. Yan. So, bawat brand nga, magkakaiba sukat yan. Hindi lahat pare-parehas. So, ipapakita ko sa inyo kung paano sukatin yung crown length at saka yung blade length. Since na wala akong cameraman, ayusin ko lang ng konti yung pwesto ng camera ko para maipakita ko sa inyo, no. Yan, pasensya nyo na wala akong cameraman. Yan, meron tayong measuring tape, no, yung ginagamit sa mananahe. Yan, isusukat natin yan sa millimeter. Yan, sa millimeter. Isukat natin mula dito, yung dulo, yan, hanggang dito sa tip. Tip, dito. Ayan. So, ang sukat nito, ang crown length nito is 415 mm. So, sa mga, kasi malayo ko, no, wala kasi yung cameraman, no. 415 yan, hindi 420. Kasi yung 42, ito yun. Yung mahabang linya. Pero itong nasa gitna na to, 415 mm. Yan, 400 mm, 415. Yan yung crown length ng itong Submit K2 na rigid fork. Then, sukatin natin yung blade length. Dati kasi, ang ginagawa ko, mula dito, kasi dapat ipantay dito eh. Yan sa dulo. Tapos dito rin. Yan yung ginagawa ko dati. Ngayon, ang shortcut dyan, para hindi mahirap, yan, ito na lang sinukat ko. Yan, ito. Yan, so, based dito sa panukat ko, nasa, ano to eh, ito yung medyo tricky, no? Yan, nasa, hindi umabot ng 40 eh. Nasa 37 o 38 mm. 37 or 38 mm, itong portion na to. Yan yung portion na yan. So, ililest natin yan. Ililest natin yan sa 415 mm ang crown length, which is 415. Then yung difference nun, yan yung magiging blade length. Yan, in millimeters. Yan yung sukat. Yan yung sukat kung paano magsukat ng crown length at saka yung blade length ng rigid fork. Yan. Yan, so napakita ko na kung paano sukatin, no? Yung crown length tsaka blade length. Yan. At saka yun nga sa mga bibili ng mga rigid forks na gusto yung malilit na clearance, wag kayong basta-basta bumili na basta makita ka lang ngayon ng 26, 27.5 o 29, bibilin niyo na. Sa akin kasi hindi ganoon. Kailangan muna tignan niyo muna doon sa product description kung ano yung
kung ano yung specific measurement ng rigid fork na nabibili ninyo. Yan yung nabibili ninyo. So sa Lazada o sa Shopee, may makikita naman kayong ganung graph, no, yung picture na makikita nyo kung ano yung crown length at saka yung blade length. Pero hindi lahat accurate, katulad nung na-experience ko dati sa Purara sa Balugo. Yung Purara sa Balugo ko dati, akala ko magkakasya dun yung 29 by 2.0 ko na Maxxis Grifter. Kasi nga, nakita ko yung crown length at saka yung blade length nun, nakikita ko na pasado. Nung naidala na dito, hindi pala magkasya. Tapos nung sinukat ko, iba pala. Iba pala yung actual na crown length at saka yung blade length na nasukat ko compare dun sa nasa description nila. So, wag din masyadong mag-rely dun, no. Ang mas maganda if ever na gusto niyo, may nagustuhan kayong particular na rigid fork. Maganda kung may kakilala kayo na gumagamit ng ganong rigid fork na nagustuhan ninyo. Pwede niyo naman i-message o kaya malapit lang. Pwede niyo naman punta yung mga tropa niyo at sukatin niyo yung crown length at yung blade length. Then o kaya kung meron at saka kung gusto niyo malaman yung talagang actual na clearance, manghiram kayo ng gulong mismo. Yan, kunwari ito, 27.5 na non-suspension corrected. Kung gusto niyo malaman kung ano talaga clearance sa 29er na maximum, manghiram kayo sa mga tropa ninyo ng mga 29er na wheel set. Yan. Tapos, i-fit test ninyo sa mga rigid fork na, kunwari, ito yung gusto niyo. Kung may katropa kayong may ganito, i-fit test ninyo. Sukatin ninyo kung kakasya. Yan. At least yun, makikita nyo na yung actual. Yan. So, hanggang dito na lang. So, ano lang to, before tapusin ko yung video, para lang yun sa mga gusto ng, sa mga rigid MTB na crate setup na gusto ng maliit na clearance. Pero kung di nyo naman trip yun, okay lang naman. So, kung gusto nyo ng suspension corrected, na mahaba, na malaki clearance, okay lang. Wala namang problema doon. Yan. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.